So hi guys, I am Neil Patrick Natividad, and our topic for today is yung classification of cybercrimes. May apat na types of classification ng cybercrimes. Una dito is yung individual cybercrimes, second organization cybercrimes, third property cybercrimes, fourth is yung society cybercrimes. So unahin natin dito guys is yung individual cybercrimes. This type of cybercrime is that they are targeting individuals. It includes phishing, spoofing, spamming, cyberstalking, and etc. The primary goal of individual cybercrime is to steal personal information, disrupt services, or cause harm to specific targets. So, dito sa individual cybercrimes guys, dito mostly nangyayari yung phishing, spoofing, spamming, and cyberstalking. Pero una sa lahat, i-explain ko muna kung ano ang phishing na tinatawag. Ang phishing is ito yung ginagawa mismo ng hacker or cyber attacker na link. Kasi sila mismo ang gumagawa dito sa link na ito at sinasend nila sa messenger. Ang gamit nilang account na pang-send sa messenger is kunwari mga dami account nila ganon. Or minsan, mga main account nila pero undetectable na yung account na yun. Tapos, ito yung link na kung saan pinindot mo dito or pinindot mo ito, maaari na nilang malaman kung ano ang mga personal data mo, private informations mo, or email mo. At dito sa phishing na ito, ang worst is kapag napindot mo yung link na ito, pwede nilang malaman yung mismong password ng social media account. Mostly sa Facebook nangyayari ang phishing na ito kasi meron yung mga post na kunwari yung sa marketplace, gano'n. May makikita ka doon na piso sale tapos sasabihin nila na Lazada, gano'n, or Shopee, yung nakalagay sa link na yun. Pero ang totoo hindi. Kasi pag pinindot mo yun, parang mapupunta ka sa isang website na hindi mo alam kung ano yun. Parang doon na mangyayari o magsisimula yung phishing na sinasabi. Parang malalaman na dito yung mga data, informations mo sa So, mostly guys, ang naging victim ng phishing na ito is yung mga bata na wala pang kamuwang-muwang or walang knowledge sa social media, and also yung mga matatanda. Kasi minsan, ang mga matatanda is parang gusto nilang malaman kung totoo ba ito. Kaya, clinic nila yung mga link na nandun sa Facebook or mga sinesend nila dito. So, next naman dito is yung spoofing. Ito naman yung cyber attacker na parang magpapanggap siya na isa siyang legitimate na business owner. Tapos, o kaya magpapanggap siya na isang boss ng kanyang employee na kunwari magsasend siya ng parang email sa kanyang employee na parang mag-send sa kanya yung employee na ito ng kanyang personal data or data ng kanyang accounts or bank accounts. Parang ang mangyayari dito is maglo-loan yung cyber attacker na ito sa isang bangko ganon. Tapos yung employee is ma-charge naman siya ng loan or any utang, ganon. Magkakaroon siya ng malaking utang, mga millions, 100,000s, at kahit magkano pa yan. Pero ang spoofing is ito yung magpapanggap yung hacker bilang isang legitimatong business owner. And guys, para ma-charge yung employee niya sa isang loan, parang ang gagawin niya dito is mapapahamak yung kanyang employee para
magkaroon siya ng pera. Kasi dito sa spoofing is mostly financial gain ang goal nila dito eh. Next naman dito is ang sa cyberstalking guys is yung cyberstalking is when a criminal uses email, direct messaging, or other electronic means to harass, scare, or threatening someone or with physical harm. Ito na mismo yung hacking na mangyayari. So, dito na sa cyberstalking guys. Cyberstalking is when a cyber criminal uses an email, direct messaging, or other electronic means to harass, scare, or threaten someone with physical harm. So, dito naman guys, yung cyberstalking, dito na mangyayari mismo yung hacking na nangyayari. Yung talagang mawawala na sa yung account mo kasi nga hinak na ng attacker. Kasi kapag dito guys sa cyberstalking is una, i-stalk ka muna nung cyber attacker or i-stalk na muna yung Facebook account mo para mag-gather siya ng personal data or information. Tapos parang dito is yung ihingi sila ng ransom para ibalik yung account na hinak nila para sa'yo. Pero kapag once na hindi mo na ibalik or hindi mo na ibigay yung ransom na gusto nilang ibigay mo sa kanila, is parang tatakutin ka na hindi nila ibabalik yung account mo or papatayin ka nila kasi nalaman na yung location mo. And then dito rin yung parang ikakalat nila yung mga pinagsasabi mo sa GCs nyo or ay group chats nyo. Parang ganon. And so, ang next dito is yung number 2 na type ng classification of cybercrimes. Ito yung organization cybercrimes. This is the type of crime is done by the teams of criminals including malware attacks and denial of services attacks. The primary objectives are financial gain, disruption of services, theft, or sensitive data, or damage to the organization reputation. Ito naman sa organization cybercrimes guys is ito yung parang ang mangyayari dito is hihingian ka ng malaking pera para maging ransom dito sa organization cybercrimes. Kasi kapag dito lang sa organization cybercrimes kasi guys is ito yung once na hindi mo naibigay yung kanilang mga gusto o kaya hinihingi sa'yo, pwede ka nilang siraan or mag-post ng kung ano-ano sa social medias. Ganun guys. And parang hihingian ka nila talaga ng pera para hindi nila ituloy yung kanilang mga binabala. Kasi ang focus din nitong organization cybercrimes is financial gain. Yun ang goal nila sa type of cybercrimes. And then, once na hindi mo naibigay, pwede ka nilang siraan. So, third is yung property cybercrimes. Ito naman yung property cybercrimes refers to illegal activities where the primary target is digital or physical property. These crimes involve theft, damage, or unauthorized accessing to property including data, intellectual property, and digital assets. So, dito, example dito sa property crimes is yung hacking. Kasi sabi dito mismo na primary target is or physical property, tapos unauthorized access to property. So, ang hacking naman is, di ba, tawag natin itong unauthorized access to property kasi nga, bigla-bigla na lang pumapasok yung hacker sa isang account nang walang pahintulot ng may-ari. Kaya ito natatawag na property cybercrime kasi yung, kunwari, yung Facebook account ng pinasok niya is nagmamay-ari ng ibang tao, yun ang natatawag na property.
cybercrime. Kasi, syempre nga, hinak nung cyber attacker yung Facebook account niya or any social media accounts niya, kaya natawag itong property crimes or property cyber crimes. At ang panghuli is society cybercrimes. Ang definition nito is society cybercrimes includes cyberterrorism. These crimes can target personal data, financial information, intellectual property, or any disrupt systems and services. So, ang society cybercrimes is hindi lamang nakatugon sa isang individual na tao or isang individual na negosyo. Ito yung pangkalahatan or nagiging, ang impact nito is ang buong society. Parang kumbaga, hindi lang sa bansa natin na Pilipinas, kundi abot din kung saan-saan na bansa. Kasi pangkalahatan ang society cybercrimes. Ang ganitong krimen ay mayroon malalim na epekto sa ating mga bansa. Kasi pwede ditong mangyari yung example, yung cyberterrorism. Ang cyberterrorism kasi guys is paggamit ng digital tools upang makaapekto, sirain o kaya guluhin ang mahalagang infrastruktura sa ating mga bansa. Kaya dito yung mga internet natin or wifi, ganun. Pwede nilang galawin o kaya patigilin yung internet o kaya yung bilis ng internet na ito. Kasi kahit sabihin mo, kahit gaano kabilis yung Mbps ng internet na ito, pero once na ginalaw siya ng isang cyber attacker o napasukan ito na or naging impact dito is yung society cybercrimes, walang magagawa ang internet mo kahit gaano pa kabilis yan. Kasi nga, naapektuhan na ng isa sa classification ng cybercrimes, which is yung society cybercrimes. So ngayon guys, namakaroon tayo sa most common cybercrimes. Most common cybercrimes, isa dito ang phishing and scam. Phishing and scam is an attack that targets users and tricks by sending fake messages and emails or even calls. Sa phishing guys, ito naman yung phishing magpapanggap magpapanggap yung cyber criminal bilang isang pagmamayari ng isang bangko na kung saan doon ka naka-login or doon nakalagay yung bank account mo. So, ang mangyayari dito sa phishing guys is sasabihin or may mag-send sa'yo na message or i-email ka nila na sasabihin na may na-detect kaming parang problema sa inyong account. Kaya maaari po ba kayong or maaari nyo po bang isend ang inyong email, phone number, address, at password na rin po sa inyong bank account upang aming agad na masolusyonan ang problemang nangyayari sa inyong bank account. Para hindi na po lumala, ay agad nyo pong isend sa amin. And then guys, yung scam naman, ito naman yung kunwari, may nag-send din sa'yo or may tatawag sa'yo sa phone number mo and then sasabihin sa'yo na nanalo ka ng 1 million. Parang yung sinasend nila, parang yung ginagaya nila yung pangalan ni Kuya Will. Kung aware kayo doon sa show na Wawa Win, ginagaya nila yung parang show na yun at sasabihin nila na nanalo ka ng 150,000 galing kay Kuya Will or kay Willie Revillame. And then, sabihin ng cybercriminal na maaari ba kayong mag-send or mag-send kayo sa amin ng 5,000 or 3,000 para sa processing fee upang agad ninyong makuha ang 150,000 na ito na galing sa ating producer na si or walang iba na kung hindi si Willie Revillame. Kaya maaari po natin gawin upang maiwasan natin tong phishing and scam is maging aware pa tayo kung talagang totoo po ba itong nangyayaring ito or
just an scam or baka niloloko lang po kayo tayo. Kaya mas mabuting may alam po tayo sa technologies ngayon kasi marami na pong tao ang nabibiktima ng phishing and scam. Kasi po, phishing and scam, ito yung pinaka madaling nakakagain ng profit sa lahat ng cybercrime naman. Okay, ang number 3 naman is ransomware attack. Ang ransomware attack is a type of cybercrime in which malicious software or a ransomware infects a computer system and encrypts the victim's data, making it inaccessible. Ransomware attack, ito yung parang kunwari, kung sa totoong buhay at hindi sa technology, ito yung parang kunwari, may kinidnap na bata mula sa isang mayaman na pamilya and then hihingian yung mayaman na pamilya ng 1,000,000 upang ibalik yung bata na kinuha nila or kinidnap nila. Pero ang kaibahan lang nila dito sa itong buhay at sa cybercrime, itong ransomware attack sa cybercrime is ito, ang nangyayari dito is hacking. Hacking ang nangyayari dito. Pero, may kapalit din na pera. Kaya, sinabing ransomware attack kasi nga, once na na-hack na nila o nakuha na nila yung mga datas mo or personal information mo, para hindi nila ituloy yung mga pagkakalat ng mga fake news tungkol sa'yo, or paninirang puri, sasabihingian kanila ng malaking ransom upang hindi nila ituloy or para ibalik nila sa'yo yung account na hinak nila mula sa'yo. So ngayon guys, dumako naman tayo dito sa number 4 is ito yung hacking or misusing computer networks. Misusing computer networks refers to the unauthorized or unethical use of networks resources, often leading to harm or exploitation of systems, data, or users. Ito yun, yung sa Tagalog ng misusing computer networks, ito yung pag-aabuso sa computer networks, kagaya ng wifi, ganon, o kaya website na abuso upang gamitin upang makapagnakaw ng mga impormasyon ng ibang tao, tapos mga bank accounts nila, ganon. Kasi dito sa computer networks, ay misusing computer networks, maaari silang gumamit ng iba't ibang software or website upang makapagnakaw ng mga personal data na maaaring ikagambala or makaapekto sa ibang organisasyon o tao. Dahil once na nangyari ito, magkakaroon na naman ng hacking, kagaya ng sinabi ko kanina, hacking or misusing computer networks. From the word itself, hacking. Kasi dito sa misusing computer networks, nangyayari din dito ang tinatawag natin na hacking, na once na nakapasok sila sa social media accounts mo, maaari na nilang ma-hack or talagang na-hack na nila yung social media accounts mo. Mas lalo kapag nakapasok sila dito sa bank accounts mo or ATM cards, ganon. Maaari nilang manakaw yung laman nito. So, example natin dito sa hacking or misusing computer networks, guys, is ito yung pagnanakaw ng information or data theft. Ang maaaring lang makuha dito is yung email, passwords, phone number, credit cards, or password ng credit cards, ganon. Kasi once na nakapasok sila or nakuha nila yung mga informations na yun galing sa'yo, is pwedeng mag-cause ng ibang activities kagaya ng panloloko sa ibang tao o kaya kagaya ng sa online shopping, ganon, sa Facebook. Pwede nilang gawin ito para lokohin yung ibang tao ulit gamit yung sarili mong account. Ang panghuli, internet fraud. Internet fraud is the use of the internet to deceive or cheat individuals or organizations
Typically for financial gain, it involves misleading schemes or false representations to steal money, personal information, or other assets from victims online. So dito naman guys, dito na mangyayari yung panloloko ng mga tao na nasa online. Ang nangyayari dito guys is, dito na mangyayari yung scamming, online shopping na panloloko. Kagaya ng kapag nag-order ka sa Facebook, dito kasi karamihan nangyayari yung internet fraud. Kasi napapansin ko, once na nag-order ka sa Facebook, is mali yung binibigay na product sa'yo. At sasabihin nila sa'yo na babayaran muna yung product na ito bago nila i-ship. Kasi sasabihin din nila dito na yung bayad na ibibigay mo is ito yung gagawin lang pang shipping fee upang may balik sa'yo o may parating sa'yo yung product na binibili mo sa kanila. Pero, ang totoo niyan, kunwari kapag ang in-order mo is dress or cellphone, sasabihin nila sa'yo, babayaran mo muna ito ng 5,000, ganon, para may ship na namin agad sa iyo ito ngayon. Pero, kung mangyayari dito is yung ibibigay sa'yo na product is mga bato. Doon na yung mangyayari yung internet fraud. And then, once na nakuha mo na yung parcel mo, is hindi mo na pwedeng maibalik kasi Facebook ito. And then, ayaw na rin nila itong ibalik or tanggapin ulit. Kasi dito, sa Facebook is mostly nangyayari yung scamming na tinatawag natin.